Another day, another J. Fern's wife story. Bago ako magpatuka ng manok sa umaga, tinanggalan ko muna ng mga ipot ang ilalim ng mga hapunan. Makulit lang itong nasa pangalawang talian, laging sa pasamano ng bintana talaga ng hapon. Kahit nililipat ko sila sa hapunan nila, pag maliwanag pala ang ilaw sa loob ng bahay namin paggabi na, lumilipat pa rin siya sa pasamano ng bintana. Kaya ngayong gabi hindi ko binuksan ang ilaw sa sala namin para hindi siya makalipat. Pagkatapos ay nagwalis naman ako dito sa likod, kakaunti ang mga nalaglag na tuyong dahon. Kaya winalis ko na lang yung mga bato papunta sa gilid. Wala nang nangungulekta ng basura ngayon dito sa amin. Kaya yung mga tuyong dahon ay dyan ko na lang sa ilalim ng mangga sinisilab. Diyan ko lahat iniipon ang mga tuyong dahon at pagkatapos ay sinisilab. Pero dahil maaga pa ngayon ay medyo basa pa yung mga dahon. Kaya ang ginagawa ko, nilalagyan ko ng scratch pen para hindi ikalat ng mga alpas na manok. Alas 4 ng hapon ay nagsimula na ulit akong magpatuka. Halos kulimlim ang buong maghapon ngayon. At dahil umulan kahapon, antibiotic ang nilagay ko sa painom ng mga alpas na inahin. Dahil sila lang yung mga naulanan, yung mga hindi naulanan, vitamins pa rin ang pinainom ko sa kanila. Nakakatuwa pa rin patukain ang aming mga manok dahil lahat sila halos ay magaganang kumain. Lagi ko lang chinecheck ang mga butsi nila kung natutunawan sila dahil pag hindi sila natutunawan, hindi ko muna pinapatuka. Pag hindi kasi natutunawan ang mga manok, diyan na nagsisimulang humina ang resistensya nila. Tubig na may asukal lang ang ginagamot ko sa kanila kapag hindi natutunawan. At pagdating ni J. Fern ay tinusukan niya ang mga broodcock ng B-complex vitamins. Pagkatapos tusukan ay sinubuan ng vitamin E. Yan nga pala ang aming Bagsiklin broodcock. At ito naman yung isa. Tuwang-tuwa si J. Fern dyan sa aming mga Bagsiklin broodcock. Ang lalaki ng mga katawan. Hinahawakan niya lang itong isang bagsiklay namin dahil mailap. Hindi sanay ng hinahawakan. Kaya yan, pagkatapos niyang tusukan at subuan ng vitamins, ay hinawak-hawakan niya muna. Tuwang-tuwa siya sa manok, kintab na kintab pa ng balahibo. Para masanay ng hinihipo. Lapad na. Lapad na. Pinahawak sa Lapad. akin ni J. Fern yung isang broodstag. Grabe ang lapad ng katawan ng manok. Hindi ko nahahawakan yung mga broodstag namin, kaya nagulat ako sa lapad ng katawan ng manok na yan. Ang aming possum sweater. Yan po ang pang-cross namin sa pullet na galing kay Ma'am Roxy. Tingnan na likod. Lapad ng likod oh. Grabe. Saka na, pagtapos na ng ano. Yung mga sisiw ay nasa gilid pa pala, kaya pinuntahan ko para ilagay sa kahon. Pagkakita ko sa kanila ay nakahapon na sa hapunan. At inilagay ko na nga sila isa-isa sa kahon. That's all guys. Thanks so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on the next video. Bye!